Naiinom talaga to? Oo. Mami, sinalok pala Galing sa kanal. Yeah, sinalok sa siya. So, kumbaga fully embraced mo itong Yes. identity na to. Hindi ko lang niyakap talaga. Condom talaga. Okay, pag-usapan natin. Sorry, natawa ako, pero nagulat ako sa answer. Bakit? Hindi ko kasi alam kung kailan ako para ma-appreciate ko kung bakit lumaki ako doon. Na kaya ako lumaking mahirap kasi paglaki ko, ako naman pala yung magpapahirap. Charot. Ang isang kasinungalingan, kapag yan paulit-ulit sinabi at walang nagko-correct, nagiging totoo yan. Minsan kasi napipikon na ako, nakikipagkita ako sa mga insurance agent para lang, sige, maintindihan ko, ako pa yung magbabayad ng kinain na. Oo. Sabi ko, ano ba to? Sana Zoom na lang. O paano kayo naging financial yan kung naghihirap kayo? Hindi mo tulungan ng mga sarili niyo. Hindi ko gets. What's not popping? What's up mga unpackers? Ito ulit ang ate Tuesday ninyo, ang inyong balagbag na ate every Saturday. O, di ba ang gulo? Pero unawain ninyo, kaya nyo yan. Ito po ang kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pa ang iniintay ninyo? I-unpack na yan dito sa Balagbagan! Ayan, at syempre hello rin sa mga unpackers natin on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are so lucky because we have here on set the one and only Ina Evans! Hello! Hi, Mars! Nice! Para tayo magbibenta ng herbal drink. Anong mga barley ang ibebenta natin today at hindi tayo mag-uusap tungkol sa baklahan natin? Hello! Congrats naman at finally may ganito ka na. Tagal namin hinintay to from you. Thank you, Mars, for saying yes. Maraming salamat. Ikaw na yan eh! Excited ako na magkwentuhan with you. Takot ako! Kamukha mo si ano ngayon, si Anxiety sa Inside. Yes, that's the goal. That's my tomboy. Ikwento mo nga yung outfit mo kasi hipon ang iyong team today. No, nabili ko to sa Japan. May parang shop doon na puro yung mga food na sikat sa Japan. Tapos wala, natawa lang kasi ako yung Japanese ng hipon, di ba? Ay, Ebi. Ebi. Sabi ko, Ebi, wow. So, binili ko na lang lahat ng mga hipon doon, pati itong nakaipit. Ang ganda. Gustong-gusto ko yung hanggang lahat ng klase ng hipon na represent hanggang ibe. Yes. Oo. Kulang na nga lang, isama ko si Herlin eh. Si Bu. Para talagang complete ang pagkahipon mo. Okay, ang outfit na ito ay kakamarunin, rerebusaduhin, Yes. kahalabusin. Baka gayahin pa ha. Huwag niya gayahin. So, si Ina Evans po ay isang digital creator na ngayon ay namamayagpag sa SOCMED dahil sa kanyang mga controversial insights on different topics. Pero dahil galing ka sa Land of the Rising Sun, as you said, pag-usapan natin ng The Rise of Ina Evans. Tara! So, magaling yung writer. Dito yun sa transition. Mai-connect niya lang, di ba? Yes, yes. So, Ina, lagi kang nababansagan na ikaw daw ay isang OG baklang kanal. Wala pa daw yung term na baklang kanal. Ginagawa mo na daw to tapos talagang tinayuan mo yung bansag na ito. Ano masasabi mo dyan na street smart ka daw, kalye, ganon? Wala akong masasabi. Tinanggap mo na. Tamad. Oo. Actually, may term naman na yun before. Tapos parang, meron kasi akong friend, patay na siya ngayon. So, Bakit ganon yung discussion? Bigla. Tapos biglang lulu. yes. Siya yung nagtawag sa akin. Parang dati kasi, yung friend ko ngayon, gwapo, mayaman, talagang, siya talaga, parang 6-footer, kumakanta. So, ibang-iba sa'yo. Yes, noong mga panahon na yun, siguro mga 2007 or 2008, mga ganong lang. Nakakapag-BGC kasi siya before. Dati kasi nung panahon, di ba, mga 15 years. The fourth pa ang tawag namin doon. Pangarap mo yung the fourth. Kapag baklang mahirap ka, kasi parang puro kayo malamalate lang eh. Pag nagda-the fourth, ibang level yan. Aspirational pala ang the fourth. Yes, talagang, yan yung level ng peak ng career, hindi pa market. Tapos, sabi ko, tapos isasama niya ako. Tapos parang sabi niya sa akin, ang hirap mo kasi isama kasi baklang kanal ka eh. Tapos, nung sinabi niya yung term na yun, may parang resound lang sa akin na hindi siya nakaka-offend. Parang for me, proud siya para tawaging baklang kanal. And alam ko na maraming taong gumagamit talaga na derogatory, di ba kapag baklang di ka kagandahan, lumaki ka sa hirap, baklang kanal. So parang, nung moment na inisip ko, gagamitin ko lang to my advantage, na parang lagi kong
aakuin nyo. Kasi sa totoong buhay lang din naman talaga, lumaki talaga ako sa gilid ng kanal. Kasi squatter kami So, before may eh. element of truth. Yes, amoy mo ngayon. Ay, kaya pala may sakusali ang Oo, so, tinanggap ko na. So, gamit lang ako ng gamit before. Ginawa ko talaga siyang strength. Parang nirebrand ko na, for me, yung baklang kanal is someone na unapologetic, ratchet, diba? Na loud and proud, yes, authentic and gay. So, okay naman. Dala-dala ko naman siya hanggang ngayon. Hindi naman nawala. Hindi ko na siya kinakaya. Kasi parang, minsan kapag tinatawag sa'yo yun, parang ang tingin, ang dumi-dumi mo na, di ba, na parang hindi ka pasok sa panlasa ng aircon humor, ng mga elitista, aletsi sila. So, kumbaga fully embraced mo itong Yes. identity na to and you flip the story. Oo, di ko lang niyakap talaga ko na. Gumaling ka na to! umabot sa Oo, doon. okay, Oo. fine. Correct. Yun. Yan yung mga hindi napapagkwentuhan kasi ang nakikita na lang nila yung output mo. Pero yung pinanggalingan mo, like sinabi mo, lumaki ka sa tabi ng kalsada. Hindi naman literal na kanal. Kanal talaga. Hindi. Pinapaganda ko na nga. Wag, Mars, totoo yan. Okay Oh, lang sige, yun. lumaki ka sa tabi ng kanal. Talagang, Oo, kinukwento mo sa akin dati, wala kang bahay. meron Tapos, naman, squatter nga. Oo. Ano pala siya? Isa pala siyang pagong na nababaran. Si bakla, may napahiram ako lalo. Mahirap Sabi na ko, lang. gawin ko makatotohanan eh. Oh. Pero may bahay kayo pero squatteran. Yes. Sabi. Ngayon bawal na yung sabihin ang sinasabi natin illegal settler. Chill, ang dami ng bawal, Mars. Hindi naman Sabihin natin as it is. Squatteran. squatter talaga. Dahil Oo. nag-squat sila sa illegal na lugar. Yun din yun. Siguro, artihan pa. Ano nararamdaman mo ngayon na freely napapagkwentuhan natin to na hindi na siya bagay na kinakahiya na I can make something of myself kahit galing ako sa ganyang lugar? Ako naman, ever since, hindi ko talaga siya kinahiya. Meron lang ako talagang before, kapag syempre, gagamitin sa'yo against yun. Hindi ka makalaban kasi dati matapang lang ako pero hindi pa ako matatag. Parang ang hirap-hirap ko. Before, parang ang panlaban ko lang talaga. At least alam ko, may utak ako. Parang yun lang yung weapon ko before. Pero never ko siyang kinahiya kasi alam naman, dati nga, magbe-birthday ako, imbitahin ko yung mga few kong friends kahit walang kuryente yung bahay namin. Andun kami, alam nila kung saan ako nakatira. Tsaka may moment before na parang pinahiya ako sa Friendster. Friendster. Oh, age reveal. Oo, may nagpicture ng bahay ko. Kasi nga parang yung mga panahon na nagpa-viral na ako. Parang sinabi na, ito yan ito lang dito lang siya nakatira. Tapos parang In the attempt of picture. humiliating Oo. you. So parang ako, wala namang naaaya kasi kahit doon naman nakatira, di naman kriminal yung mga magulang ko, di naman ako nagra-rugby, wala naman akong ginagawang illegal. Mukha lang. Parang, Mukha lang siyang gumagawa Oo. ng pangit. naliligo lang sa baha. Diba? Pero, so parang okay lang siya sa akin na kahit pag-usapan yun. Kasi gusto ko rin siyang, actually, every time na I have an opportunity to speak about my past, gusto ko talaga lagi siya na pag-uusapan kasi nung lumalaki ako, wala akong nababasa, napapakinggan na mga may ganong kwento. Correct. Ngayon, para na lang to sa mga batang baklang kanal, no? Di ba? Na mamaya sila din kinukutsa, minamaliit, tapos mamaya sobrang liit na ng sarili nila. Correct. So gusto ko lang makita lang nila na, hello, meron namang, ito, baklang gutter na. Umakyat na, pero Gusto sa ko yung may gutter na, hindi na kanala, gutter gaze. malapit pa din. Marami pa rin. Umangat oo. lang. May pedestal lang na maliit. Yes. Oo. I love it. Pero alam mo, ang pera, dignidad talaga eh. Kahit ano pang sabihin natin, money is the root of all evil. Ang pera, masuspoil tayo niyan. Pag ang tao may pera, mas makakagawa siya ng mas maraming bagay. Lalo na kung matalino at talentado. Marami kang pwedeng gawing bunga ng pera mo. So ngayon, masasabi ko na ba na hindi ka na gutter gay? Na lumevel up ka na? Hindi, gutter pa din. Like, Oo. hindi. So attitude pa rin. Oo, hindi pa rin naman. Oo, parang hindi talaga siya nawawala sa akin. Parang kahit saan man ako mapunta, saan man ako nagwo-work ngayon, parang alam ko lagi na baklang kanal ako forever. Papatato ko na nga eh. Like, patatato ko ng baklang kanal dito. Wala lang akong time. Gawin mo na pag naramdaman mo. Paano mo nagagamit yan sa pang-araw-araw mong buhay? Yung lumaki ka sa kalsada, yung pinatibay ka ng mga experiences mo sa buhay. Paano mo nagagamit yan? Pag kasi, laki ka talaga sa hirap and sa kalye, sa kanal, napapansin mo yung mga bagay na nadadaan lang ng ibang tao eh. Yung mga maliliit Parang na normal bagay. Oo. Tapos kapag nakakaramdam ka ng asenso, ng ganda ng buhay, nakakakita ka ng mga bagay na dati talaga suntok sa buwan, nakaka-proud yung moment, di ba?
parang ang sarap lagi ng feeling ng success kasi galing ka sa walang-wala. Kumbaga glaring yung pagkakaiba. Ang sarap din tumulong kasi alam mo din yung pakiramdam ng walang-wala ka. Yung ganong level, parang lagi akong bumabalik dun sa panahon na sobrang hirap talaga na ngayon feeling ko ito na yung opportunity para ma-appreciate ko kung bakit lumaki ako doon. Na kaya ako lumaking mahirap kasi paglaki ko ako naman pala yung magpapahirap. Charot. Parang Ikaw yung cause ng misery ng parang ngayon pala ako naman yung makakatulong and ma-appreciate yung mga bagay-bagay before. Yun. Kaya pala tinatawag ka nilang mother beep card kasi parang ang lakas ng maternal instinct. Yung sabi mo kasi gusto mo tumulong, ang sarap, makalend ng helping hand. Parang nararamdaman ko sa'yo na may pagkaganon ka, ate-ate, mami-mami. super. Ba't ka ganon? Ano kasi, kahit nung nag-aaral pa lang ako, leader talaga ako, yung bida-bida. Yes. So, kahit hindi ako yung presidente, ako yung nagsusulat ng noisy sa harapan. Pa-volunteer. Kahit hindi ako cleaner, nag-i-stay ako para may kachika-chika. Yung parang, gusto ko talaga lagi yung, ako to, mimi. So, siguro nasanay na din ako kahit nung elementary. Ako yung gagawa ng plano na yung magkakaklase na kasi wala kaming kuryente. So, dati yung panahon ng mga card captor Sakura. Yung mga yan, parhapon yan eh. Correct. Kahanap ako ng kaibigan namin na sino bang may magandang bahay na kaklase ako. Ako yung magsabi, manood tayo lahat sa kanya. Ako yung nagpaplano ba? Organize ka. Yes. Parang ganun talaga. Ever since ganun yung naging papel ko kahit high school hanggang ngayon, yung ang hilig ko laging I bring people together. And syempre at the same time, kapag ganun yung ganap mo sa isang friendship or isang community, parang instinct mo na alagaan sila kasi ikaw yung nagbe-bring them together. So parang naging ganun na ako. Kaya ever since kahit ang bata-bata ko pa dati, mother ako, napipikon pa nga ako dati. Parang, teka lang maka-mother ka. Ganun yung tingin nila sa'yo. Yes, tsaka minsan nawawala yung inaaurahan mo, tapos hi mother. Ano ba yan? Na mother Mother zone. zone! Di ba? Mother zone. Stop, don't call me mom. Ayan. Ay, na ganyan. Call me Ina. Pag ginano niya kayo ni Ina, ibig sabihin may balak. Kung hindi po kasi alam ng mga tao sa LGBTQIA community or kahit close-knit community na ibang konteksto, kailangan talaga namin ng mga nyora-nyora namin, mga nanay-nanayan namin, para gabay-gabay namin yan habang kaming mga baklita. Ako din babaeng bakla, ako hindi ako marunong magkilay dati. Ang kilay Ngayon ba marunong? parang medyo na, ganon. Lambing lang. Alam mo si Ina, isa to sa mga nakatuwan kong mga kasi kung mader-mader siya sa marami, kailangan din ng mga ina-inahan ng kalinga. Nag-post lang siya isang araw, parang nagka-crave ako ng adobo. Sabi niya ganyan. Ayan. Ikaw na magkwento kasi parang ang Mas nagulat ako sa'yo, no? Parang, kasi, hindi mo ba alam na ganun ako sa mga friends ko? Hindi, tsaka syempre alam ko na love natin yung isa't isa, pero yung ganun kakasweet, sobrang, talagang, sabi ko nga kung lalaki ka, naku, akit pa, no? Kaya bukas, mag-shota kami. Sabi ko, sweet naman ang mari ko. Syempre, kailan lang ako natutong mag-enjoy magluto-luto dahil umalis yung parents ko eh. Ay, na doon nasuka doon sa sinabi ko, mag-shota na kami ni Ina. Ano ba kayo din? Gusto nyo umalis yung parents ko eh, di ba nag-migrate na sila sa US na October. For 35 years, sila talaga yung nagluluto. Hindi talaga ako marunong at all. Siguro, pansit canton nga, hirap na ako lutuin. Like, hindi ko siya na-perfect. So, pinag-aaralan ko. Sa mga panahong bagong alis sila, I think mga November yun, So, pa nagkikrib ako sa adobo. Yung mga ganun. Tapos, syempre, wala na akong mautusan na, mudang, gusto kong magpaluto, ganon. Bigla ka sabi na papadalan mo ko. Tapos, yung pinadala mo sobrang sarap pa. As in, may roommate kasi ako. May roommate. Pag alis ng parents ko, nagpatira ako sa room nila para may bawas expenses. Ginigate-keep ko yung adobo mo. Like, hindi ko sinabing dumating. Walang yes. Hindi ko siya kinatok. Nakikain tayo, may padala si Tuesday. Talagang kinain ko lang. Tapos, tinabi ko sa ref na nakabalot na. Kasi gusto ko siyang tagal. Siguro mga 3 araw ko siyang ulam. Olo, grabe. Yan. Cooking kasi for me is an act of love. Tapos sabi ko, si Ina kasi mapagmahal sa nanay. Alam mo, si Mudang na kwento mo, na mention mo. Ang pinaka-naalala ko, hinahatid mo siya sa pagsamba niya. Pagkatapos, nilalait mo muna siya bago siya bumaba. Pero always, Taba mo na. from a place of love. Yes, super. Yan yung namimiss ko ngayon. Talagang, I don't know, namimiss ko yung hinahatid ko siya, yung kinukulit ko siya. Kasi yung mama ko, yung old school na, hindi techie. So, ang Correct. sarap niyang laro-laruin.
Ang ganda nun. Tas para sa akin, naku, kung ganito ang mga tao, pag ang tao kasi mapagmahal sa magulang, the rest just seamlessly follows. Mabait sa kaibigan, maayos ka trabaho. Kasi sa bahay talaga magsisimulat kung naturuan ka ng maayos, tama? Yes. Pero parang pag sa'yo, gusto kong kausapin si tita, parang mali ang naituro. Minsan pinapaamin ko sila, sabihin mo na kung anak ako ng prinsipe ng Brunei. Parang balang araw may ma-reveal na Sobrang inheritance. talaga nung nasa kami, squatter, minsan inisip ko, ba't pwede pa nila aminin inampun lang nila ako? Parang yung may lalapit ako, kunin na namin yung ano. Yes, ay kaso lahat sinasabi ka kamukhang kamukha ko yung tatay ko. Ay, kunyari, may eksena yung tao po, pasok niya. Dito po ba yung tinatawag nilang Ina Evans? Yes, anak namin siya. Hindi po, anak siya ng prinsipe ng Dubai. Yes, di ba yung... Huwag mo makakalimutan. Di ba pangarap akong ganong miles na rin? Kasi sobrang hirap mo, yung lahat ng pangarap mo makaalis dun sa barong-barong talaga. Yes. Umabot na ako sa siguro sana hindi ako tunay na anak ng mga magulang. Wala, totoo pala talaga. Gusto ko yung itinakwil. Tito, tita, hello po sa inyo. Biru-biruan lang po. Mahal na mahal po kayo ni Ina. Hindi alam niyo yan, mudang charot. Ayaw ko sa inyo. Anyway, alam natin to na ang ating mga members ng LGBTQIA community ay maraming pinagdadaanan na iba-ibang issues. At hindi stranger dito si Ina Evans. Napaka-vocal mo sa mga ganitong bagay. Recently, may mga pinopost ka na talaga namang nag-umaani ng either bash or basta comments na napakadami. Ano ba yan? Bakit ka ba ganun as a person? Bakit feel mo na may need tayong magsalita about relative issues sa bansa? Sayang kasi kapag hindi ka naging vocal, sayang naman yung boses mo kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng pagkakataon para maging vocal, para magkaroon ng platform or maging matapang. So, edi maging boses ka ng mga walang may boses, 'di ba? And pwede rin naman na dahil sa pagsasalita mo, magsasalita na din yung iba. Kasi maya naghihintay lang sila ng kakampi, naghihintay lang sila ng kasama ng katulad nila ng opinion. Correct. Yung ganon. So, Kumbaga starter ka. lang. Pinangangatang starter. yes, yan talaga yan. Mahilig ako sa mga sige, hawakan mo sa tenga. Gusto pa. Ikaw yung taga-ganon nung nag-aaway. Teka lang, ano ba nangyayari? Oo, ano ba to? Ako na, itabi mo. Hawakan mo yung blouse ko. Ayun, tapos maglililis ka ng manggas. Yes, ang tapang mo ah. Namimitik May ka. maraming barkada ko. Hindi, pero ako yung mahilig sumugod talaga. Kaya sa barkadahan, ako yung talagang, dati ngayon kasi may control na, syempre. With age na rin kasi siguro. Hindi din, tsaka with our work, ang hirap pala, no? Like, Oo. talagang, sabi ko dati, no, papasok ako ng showbiz, hindi ako babaguin. Talagang, kinain ko talaga lahat yung, sabi ko, magiging totoo ako. Hindi talaga pwede. Parang, kailangan may certain control ka na and pipiliin mo na talaga. Ako kasi before, Diyos ko, kahit mautot lang si ganyan, ganito talagang status ako. Ngayon, minsan makita lang akong artista, ako. Ngayon, hindi talaga, syempre, May restraint oo, na. nakakatrabaho mo na. Ako lagi, ngayon natututo na ako mag-cause and effect. May pa ganun ka na. Yes, parang, ano bang mapapala ako pag ginawa ko to? Pero sa totoo lang may ganun na ako. Tsaka syempre, yung mga naging ka-close ko, ayoko nung dadating yung point na pag may ginawa ako or may pinost ako, tatanungin na, hindi mo nyo ba pinagsasabihan si Ina? Syempre, unang-una na si Meme, naging manager ko siya. So, mamaya sabihin, hindi mo ba, ganyan ba lumaki si Ina sa'yo? Sila Directonet. So, ako minsan, hanggat kaya ko, yung ipopost ko or gagawin ko, pag nakita nila or nabasa nila, pwedeng yung gagano na lang sila. Kahit nakakapikon pa din. Pero hindi na pera, tumahimik ka nga, nakakahiya ka. Hindi na mag-i-incite ng rage. Oo, Saktuhan hindi na na. reaksyon na lang. Ito, Pili na lang. dati nung nagsisimula ka pandemic days, medyo throwback naman tayo. Ayoko na alalahanin, ang dami kong ginawang mali. Alam mo ng pandemya, parang meron tayong pass na gumawa ng mga hindi natin normally ginagawa. Isa na ako dun. Hindi naman normal yung sitwasyon na yun na Yes, nangyari sa yes. lahat. Pero ibang-iba yung content mo noon sa content na ginagawa mo ngayon. And speaking of change na ngayon, meron ka na mga tinda-tweak about your personality, the way you present yourself. Tingin mo ba may conscious effort ka na to get away from the Roderick Paulate impersonator persona and to the now Ina Evans na ginagawa mo ngayon for yourself? I mean, love ko talaga si Kuya Dick and friend kami sa Facebook. Yung respeto ko sa kanya andun. Pero parang hindi kasi, nung pandemic talaga, sinabi kasi ni Meme na yun yung gamitin naming
medium, oo, Yes. para makapasok sa showbiz. Kasi syempre, madaling may recall agad pag si Kuya Dick. And Tsaka then, kaboses mo din yun lang, talaga. boss. Sabi nila. Oo. Tapos so, Isang box. Galing Japan. Johnny Japan. Ayan. So, sa so gawa-gawa ako ng content, 'di ba? Na puro Ate Dick. As in umabot pa nga kami sa moment nun na kahit walang content, basta magkasama kami ni Meme, kahit nasa labas, Ate Dick pa rin yung boses ko. Kahit hindi mo sinasadya. Yes, at nahihirapan ako. Hindi kasi parang training niya sa akin na kailangan para mahasa. Kasi nung nag-start naman ni mga phrases lang hanggang sa na perfect ko talaga na pinanood ko yung mga movies niya, pinag-arala ko yung mga nuances, parang nalilimitahan talaga ako in terms of mga sasabihin. Kasi parang the Ate Dick persona is just supposed to be funny and lagi siyang caricature ni Kuya Dick. Yung mga character na nga ni Kuya Dick, caricature na yun di ba? True. Na malaking, na siya. So, kumbaga, Seryoso sila malaki na mga nga, daddy. palalakihin Oo, mo tas pa. mas malaki pa yung akin. Tapos minsan, syempre gusto kong magsalita ng mga personal stuff, pero hindi ko siya masabi dahil kapag ginagaya ko si Kuya Dick, may mga certain words na kailangan yun yung dulo. Ito yung mga kailangang sabihin para magra-rhyme siya or magiging katunog siya ng mga tuwang ni Kuya Dick, di ba? Yung mga OA. May style kasi siya. Yes, so ang hirap. And parang feeling ko naman nung pandemic, na-exhaust na ng malala yung mga content nung Ate Dick. Once in a while, kapag hinihingi naman ngayon, kunwari sa mga workers, binibigay ko, pero hindi na ako para yun pa rin. Parang gusto ko lang nilang makita na, may Ina Evans din naman. Ito talaga yung pagkatao ko. Kasi parang Ate Dick will always be there. I will always be thankful dahil yun talaga yung naging hagdan ko para makilala ng mas madami. Kasi parang ang goal namin ni Vice dati is dapat kilala ka din kahit ng mga matatanda, ng mga, hindi lang ng mga LGBT community, kasi wala kang problema sa community kilala ka nila dyan. And I think, na-achieve naman namin yung goal. And ngayon, natutuwa ako pag lagi naman nilang naaalala. And hindi ko pa rin naman binubura sa TikTok, andun pa din. Pag may time, pag hinihingi, binibigay. Hindi ko na lang talaga, parang hindi ko na siya full time ngayon. Correct. Kumbaga sa industriya natin, kailangan mo lang ng entry point. Yes. Pero once you're there na, malaya ka nang i-reinvent yung sarili mo. Correct. Happy ka naman ngayon sa mga ginagawa mo career-wise. Super. Actually, parang may mga moment ako na eto na yon, yung okay na ako. Kasi mababa talaga ako mangarap, hindi ako yung matayog na, yung kagaya sabi mo kanina na syempre masarap yung pag may pera. Ang sarap talaga, pero parang never akong yung utak ko, yung parang I want more Hindi mo money. ginawa yun. Kasi hindi ko siya naging goal talaga. Ako ang goal ko lang lagi to live in the moment and just to be happy and be contented. Pero yun nga, habang tumatagal, naisip ko din na you can be grateful and contented but still aim for more. Parang ganun. Kasi minsan parang hindi para sa'yo but for someone else. Lalo na ngayon may pamangkin na ako na ayokong danasin niya yung mga dinanas namin nung bata kami. So parang nag-open ako ng savings for her. Yung tanong gusto ko pag lumaki siya, okay yung buhay niya. Parang feeling ko may anak na din ako dahil yun yung unang-una Nanay kong... na nanay. Yes, pamangkin. Tapos gusto ko din nung lalo na ngayon, na-addict ako travel, 'di ba? Na parang di mo naman lahat 'yan magagawa kung walang pera kahit ayaw mong 'di ba? Parang iba pa din yung may financial freedom ka na anytime you want me nauugot ka. So parang sabi ko, okay, sige, work lang tayo ng work hanggang meron. So Pero hindi yun ang magdidikta sa'yo kung sino ka. yes, Yung parang trabaho mo. Oo, hindi pa din magpo-promote ng online sugal. So Ayan, napakaganda naman ng mga mga pasava. Tingnan mo ang nag-iisang Ina Evans, biglang may, I'll drop some truth bombs. hindi, Ito na kasi yun. mamaya sabihin nila, kasi di ba lahat naman parang pakiramdam ko wala namang sigurong nag-promote ng online sugal na dahil prinsipyo nila yun. Di ba na parang, alam mo, pangarap ko kasi maging sugarol lahat. Di Ito ba? ang aking dream for the na parang, Philippines. Nung bata pa ako talaga, ang gusto ko talaga matuturuan ko lahat magsugal. So hindi siya dreamer, na legit. Pero, syempre, lahat na nagpo-promote ng sugal, alam natin it's for the money. Correct. Diba? Pero Oo. shoutout sa lahat ng mga kapatid namin sa industriya na ginagawa yung respect sa inyo. Oh, I mean, Sa respect the amin, hustle. hindi natin to gagawin. Oo, ako nga parang sabi ko, kasi parang may nagko-comment sa akin na bakit daw di ko tinitira si Vice about sa sugal. Kesyo natatakot daw ako. Hindi ako natatakot kasi sobrang vocal ko about it. Pinopost ko, nasa vlog ko, nasa mga status ko. Sila yan Ang akin kasi hindi ko alam kung saan nila dinadala yung pera. Baka yung kinikita for all I know. Tinutulong Binibigay sa din. charity or pinantutulong din. And
hindi naman, wala tayong magagawa dahil sobrang gray area ng sugal sa Pilipinas. Kumbaga may mas malaking sistema na kailangang wasakin para matigil yung mga yan. Kasi parang feeling ko at the same time, yung mga nagpo-promote, bahagi lang din sila ng mas malaking problema. Di ba? Na bakit kapag kinall out mo ba may matitigil yung sugal dito? Hindi. Meron at may sasaway pa rin. Parang ang kailangan pa rin dyan, hindi putulin, gawin talaga siyang illegal, di ba? So ako, pinili nila yan. That's their path. Diyos naman ang maghuhusga, di ba? Wow, umabot ako sa ganun. Umabot sa Diyos. Tapos biglang dumating yung Diyos. Ako lang. Nagsalita siya. Ayoko lang, dahil galing ako sa hirap, alam ko yung feeling nung talagang humahanap ka ng way para kumita na dahil easy money yan eh. Kaya nga ang dami nababaliw pumila sa mga game show, di ba? So, how much more na nasa app mo lang, kahit mga bata. And ayoko nang maging part no, na parang sige, kung gusto nila, okay, kayo yan eh. Kaya ng konsensya nyo yan, or baka iba din yung mentality nila na parang, nagwa-warning naman kami, and that's okay. Di ba? Parang, I will respect that. Pero, ako talaga, for me, hindi ako makakatulog knowing na magta-travel ako, ang dami kong pera, tapos nag-promote ako nun, tapos ang mga masses na nanonood sa akin, mga bata rin, or mga matatanda na masa din, na gusto ng easy money. Kulang ng sensitivity. Oo, parang, mamaya, ako pa yung, tsaka kasi umaabot, I read one status before, na sobrang na-move ako, na habang nakastop yung jeep, nagsusugal yung driver. Parang nakita nung nakasakay. Parang, of course, they gonna do it. Lalo na ngayon. Yung ganun. So parang, ayoko nang maging vessel para, kasi kahit anong sabihin mo na magsabi ka na gamble moderately, chuchu moderately, magbigay man tayo ng sandamakmak. Mga desperado na yung mga taong yan eh. Desperate times, that desperate measure. Wala na silang makikitang mga disclaimer. Ang nakikita lang nila, oh my God, okay sa kanya ang sugal. Parang, so ako, ayoko Idol ko siya, so parang susunod ako. Oo. Ako naman, bakit ko ba ito ino-open up? Kasi siguro kailangan ko ring bumoses doon sa mga kabatid natin na ito siguro yung choice nila na naiwan sa kanila sa mga career nila at wala na silang ibang option para kumita kundi gawin ito. At respect the hustle din sa aspetong yan. Pero tama ka nga, kung ano yung outcome or kalalabasan nung pinagkakitaan mo, kailangan timbangin mo din kung mas nakaka-damage ba siya kaysa, oo, kumita ka nga pero wala ka namang naiambag sa society. Tsaka kung nakakatulog ka naman sa gabi. Tsaka yung nanay ko kasi, ayaw niya talaga niyan. Ang ganda, nasa nanay mo din talaga nang galing lahat. Parang ako, whatever I do, gusto ko pag napanood ng parents ko, hindi sila mahihiyang anak nila. Ako yan talaga yung thinking ko, bata pa ako. True. Na, ikahiya na ako ng lahat, wag lang ng magulang ko. Kasi parang, ibang level ng dagok yun. Kaya, hindi ako nagdodroga. Wow, na parang kailangan kong gawin. Utang na loob. Sorry, mali. Utang na lang nga ni kay Ina na hindi siya nagdroga. Magpasalamat Yung mga tayo. ganun, kasi alam kong ikaka-disappoint ng magulang ko. Tama And naman. parang iba yung level, yung pwedeng ma-disappoint yung buong mundo sa akin, kaya ko eh. Wag lang yung parents ko. Pero yung kahit kunwari, mahal ako ng lahat ng tao dahil ginagawa ko. Tapos ayaw akong, hindi ako matignan ng parents ko. Parang hindi ko taga-carry. Parang mahihiya talaga ako. Yun yung ibang klaseng embarrassment. So, nung may nag-offer kasi ng sugal, tinanong ko yung mudang ko eh. Ayaw niya talaga. I mean, chinek ko lang. Baka kasi mukhang pera. Ayaw niya din. Tinesting mo si Mudra. Oo, ayaw niya. Nalaman mong ayaw niya talaga. So, ayoko Okay na lang din. yun. Kung ako nga, aminado ako, nagkamali din ako ng ganyan before, umuoo ako sa mga, alam mo yung parang nabuyo ka dahil kaibigan mo, tapos nasanay ka na, o sige, oohan ko tong trabaho na to. Early days pa lang to ng online gambling until na lumalabas na tong mga kwento ng mga nababaon, yung iba pa nga Yes. nagpapatiwakal na kasi nga hindi na makabayad, nasisira na yung mga pamilya. Parang dahan-dahan kung pumapasok sa akin na, uy, pwede magbago kung nagkamali ka ng desisyon before. Tapos, tayuan mo ulit yung desisyon mong bago ngayon kasi meron kang gustong iturong iba. Yes, Diba? doon tayo nagiging tao. Dapat, di Na ba? nagkakamali, tapos nagkakaroon ng mga desisyon na hindi perpekto. Diba? Kasi kung di ka nagkakamali, wow, sino ka dyan? True. Si Lord lang yung medyo ganon. Ha? Wag na nating gayahin si Lord. Si Lord na walang baggage. Pero tayo Yes. mga tao, may mga baggage tayo. And speaking of baggage, Ano? pinagdala ka rin namin ng 3 bagay dahil it's time for baggage check! Actually, wala na akong dinala. Yung mga yung mga tagal laman na ng bag ko. Kaya nung hinihingi nila, sabi ko,
kung dadalhin ko yung isang pinapadala nyo, dadalhin ko yung buong pader ng kwarto ko kasi Wag naman. nakadikit yung mga na ano. Oo. Pag yung mas gusto namin yung natural, yung hindi mo inedit yung sarili mo. Yes. So, ipakita mo itong Yung mga binawas lang ako, tinanggal ko yung mga, nagbebenta kasi ako ng hamon. may sweet ham siya sa loob ng bagay. Longganisa. At tong mga items mo na ito, nire-represent nito yung ating mga balagbagan at touch points. Total na pag-uusapan natin ng buhay-buhay. Letter B is booster, sa BAG na spelling ng bag. So, boosters are things na nakakapagpasaya sa'yo, nakakapag-uplift ng spirit mo. Ano yung B mo sa bag mo? Ito. Booster. B for Pa talaga yung spelling. hindi camera ko, like, ayan. Ayan. Bilang vlogger ka. Oo. I mean, camera ko, cellphone ko, super, it gives me joy and energy lagi. Kasi parang, every time na magre-record ako or may gagawin, parang laging ang positive ng outlook ko. Excited ako mag-share ng mga experience, ng mga, nag-good vibes ako lagi. Parang, hindi ko kasi nakikita yung, lalo na ngayon, yung vlogging na part of my work. Nakikita ko talaga siya sa my online journal, na parang, at least may babalikan ako. Hindi ako after na, sana kailangan kong mag-collab ng ganitong sobrang sikat o kailangan akong mag-rage bait para maraming views. Parang, hindi talaga ako ganun eh. Parang Kilala ako, kita. andun lang ako sa, I just wanna share my experiences sa iba. Baka may mga nababagot dyan na wala nang mapanood. So, ganun lang. Ang ganda nung boy, hindi mo ini-intend na maging viral or hindi mo ini-intend na kumita ka dyan, tapos nangyayari na lang. Kasi parang ako, kumparat sa'yo talaga, mangyayari siya. Hindi mo kailangan, you don't have to try so hard. Feeling ko minsan kaya nagkakaroon ng malalang mental health problem yung ibang tao because they tried so hard. Dahil lahat ngayon amplified, nakikita sa social media. So, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, gusto ko viral din ako. So, to the Correct. point na, but, anong mangyayari? Ako kasi parang, magkaroon ako ng 1 like, 2 like, I said what I said. And alam ko naman na may substance ako. So, okay lang. Diba? One way or another, meron at meron namang magko-consume ng mga content mo. May market ang lahat. Oo. Yes. Correct. Lahat naman. Black market. Iba, wet market. Ay, mas gusto ko yan. Okay, dito naman tayo sa letter A. Lalayo na ako baka kung saan pa mapunta. Oo. Natakot ako kasi makuha ko. Mamaya may... Ayusin mo, ha? Inayos ko siya ngayon eh. Okay, A naman tayo sa bag. Ang A naman ang ibig sabihin nito ay armor. Ano yung parang depensa mo? Ay yung akalasag. Ito, balasong. Charot. Wag ganon. Violente pala tong tao. Oo. Anong armor mo? Gusto ko talinuhan mo yan, ha? No, may libro. Lagi ako may dalang libro. Pero ngayon ito ganda. talagang binabasa ko. Super helpful siya sa akin ngayon. Yun. Naloloka ako. Why? I'm currently reading that. Yeah! Di ba mga matatalino Say- talaga? Charat. Hindi, Say, pero yan. wait. Bakit ba si Mel Robbins sa mga kagaya natin yung... Sa totoo nga, di ko siya kilala eh. Like, parang... Parang tita mo lang siya. Binabasa ko na siya, sikat pala siya. Hindi ko man lang kilala. Actually, may nagregalo. Pero mahilig kasi talaga ako magbasa. Kahit Ay. hindi itong book na. Ito lang yung current na tinatapos ko ngayon. Pero iniisip kasi ng mga bakla minsan na puro lang ako inom, puro ko lalaki, na huy. Mahilig akong, minsan pinaano pa nila ako na makikita na may dala akong libro. Performative daw ako. Na, di ba? Nasanay kasi kayo sa kabobohan nyo ngayon eh na. Sanay na sanay kayo mga Instagram nyo. No. Ako mahilig talaga ako magbasa bata pa kasi yung reading talaga yung escape ko eh sa reality namin dati. Talagang siguro grade elementary ako. Yung mga una kong binasa, yung Harry Potter, yung mahilig talaga ako magbasa ng mga novel, everything, ang hilig kong magbasa kasi yun lang yung parang bisyo na hindi mo kailangan gumastos ng malala. Pwede kang pumunta sa bookstore, may mga free, may library, di ba? And ngayon, doon ako talaga natututo sa pagbabasa. So, yun yung pinaka-armor ko kasi at least I feed my mind, di ba? Kasi parang di naman matatapos yung pag-aaral natin eh, 'di ba? Parang we always learn and hindi tayo matututo kung hindi tayo magbabasa, 'di ba? Hindi naman lahat na nakukuha natin sa experience, 'di ba? So, ayun, for me my armor is really like reading. Hindi lang talaga ako fan ng mga e-book Hindi ko kasi. in-expect to, te. Gusto mo yung tactile, may pages na amoy mo yung Yes, papel. gusto ko talaga yung nandun yung libro. Hindi ko Physical copy. Grabe ako magbasa before, like nauubos yung oras ko sa library, nauubos yung oras ko sa Sorry, nung library. Sa No, Las Piñas, yung bar ni Mamu. Naghihintay ako ng organic encounter. Yes. Yung balalaglag yung book, tapos... Kaya tatanungin,
Tapos mo na yan. Tapos, Give me you. Ganun. yes. Tapos pag ganun ko, sabi ng librarian, sino kausap mo? Ay, kaluluwa. Buang. Buangis. Sayang. Oh, anyway, bakit natin to ginagawang tanong yung armor? Gusto ko lang i-explain sa'yo na kasi lahat ng mga iniimbita natin dito, strong personality, mga go-getter, mga may standpoint na maliwanag, pero hindi natin alam kagaya ng ibang tao. Kagaya nyo rin, normal din kami, may mga pain points kami, at kailangan meron din kaming depensa, hindi naman pwedeng free for all, di ba? Meron ka bang sa mga nabasa mo na pick up dyan na ngayon nagpalakas sa'yo, na kahit anong iba to sa'yo, bash man, totoo man o hindi, para bang hindi matinag yung Ina Evans, na pick up mo, kay Mel Robbins marami. Baka nandun ka na sa chapter. Actually, wala. Nag-start pa lang ako dito sa parang hindi pa masyadong makapal. Pero I think yung isa sa pinaka-transformative book na nabasa ko, na lagi ko na sinasabi sa ibang interview, yung The Purpose-Driven Life. Talagang, nung nabasa ko yung dati, kahit magmura, di ko magawa. Like, I don't know, may ganun siyang effect. Ay. Tapos, siguro ang pinaka naaalala kong chapter doon ay chapter 16, What Matters Most. Di ba, di ko siya nakakalimutan kasi tumatak siya sa akin na parang the best way to spell love is time. Tapos mula noon, naging ko talaga siya. Kaya, kita mo kanina, grabe ako. Ayoko talagang nalilit. Correct. Kilala kita, Mars. Oo, tapos, parang kasi, yung oras, oo nga, no, that is a currency na hindi natin talaga mababawi. It's a finite resource, ang Na time. pag binigay mo siya, so parang kahit unknowingly, you give time, that's a part of yourself, you give love. So parang ako, ayun, dahil sa nabasa ko yun, mula nun hanggang ngayon talaga, lagi akong very, very mindful, very demure. Kung saan gagamitin. Bigla ka lumambot Oo, na gano'n, kumibit yung balikat. Kung saan ko gagamitin lagi yung oras ko. Tapos kapag mga mahal ko talaga, kahit gaano ako ka-busy, I make time para maramdaman nila lagi na may pagmamahal, di ba? Kasi mamang isipin nila, what na? Dahil siyempre, minsan sabi ko, kahit walang ganyan, ha? Pero anyway, ito ay lesson sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga kabataan na might be listening to us today, na please pick up that book. Lalo na ngayon, magkikrisis, baka magkaroon ng brownout. It's time for us to hold on to tangible knowledge and probably travel to places we've never experienced or been to through the pages of the books that we read. At saka kagaya ni Ina, marami siyang natutunan. Kahit masama ugali niya, gumanda dahil sa libro. Hoy! Totoo yan, magbasa kayo. Di ba nakakatakot na ngayon Oo. yung mga naglalaro sa mga game show, hindi alam kung saan yung Malacanang, yung naloloka na ako, hindi alam kung ano yung Gomburza, yung teka lang. Oo, te. Yung parang, hindi na nila kilala kung sino si Apolinario Mabini. Bini na lang yung kilala nila. Judge Marbini. Sabi ko, bakit ganyan? Nakaka-trouble. Parang, sa generation na sobrang ang dami nating access sa information, mas pinipili ng tao na hindi mag-fact check, na maniwala na lang agad, na hindi magbasa maghanap ng source, yung source ng news, mamaya, source ng shabu yung hanap. Iba-ibang source yun. O, taga pa balik-balik, wag na gano'n. Nasasad lang ako. Oo, wag ganun ha. So, pick up that book and gain some knowledge kesa kung ano-anong pinagagawaan nyo dyan. Yan siya, ha? Okay, punta na tayo sa letter G. Ito naman ang sinisimbolize nito ay guide. Ano yung tanggulan mo, yung iyong peg, yung iyong nagbibigay sa'yo ng gabay sa iyong bag. Guide. Yung discount card ko sa spa. Ilan na ba? Ibang spa yan eh. Ibang guide ba to? Ibang Ito recent lang to, Mars. Lagi ko siya nilagay kasi sabi sa akin, ilagay ko daw lagi sa bag ko. So ito yung guide ko talaga, yung mga nakuha kong fortune paper sa Japan. Oh! Yeah, kasi sa parang nakuha ko sa mga templo, Yes. tapos may mga nakasulat, di ba, kung ito regular fortune, Yes. it's good for 1 year. So parang, feeling ko part to ng tourism na, di kailangan ko na naman bumalik para sa another year, no? Kasi, Taon-taon yan eh. oo nga. Pero ayun, may mga, ang ganda lang kasi parang mga totoo yung mga nakita ko dito. So, nagiging guide ko lang siya na, kasi meron dito, yan, romance, give up. Sabi. Oo nga, ayun, no? Wala man lang di ba? Diretso ng hapon. Yes, sabi, grabe talaga yung mga hapon na wala man lang sugar coat, Sana no? tumingin may CCTV, di ba dito? Bumunot ka ng fortune card. Romance give up. So, okay po. Ako naman, at least alam Advice ko na. taken. Oo, sa mga ganun, wish, kung yan, tinatago ko lang dito kasi parang, ang ganda lang na guide for myself na, ito yung sabi ng fortune eh. Hindi ko naman yung susundin ko talaga, pero at least meron lang akong guide na ganito kagaya investment. Lalo na yan, ang dami-daming lahat ng mga
feeling FA na mga insurance agent lang naman sa totoong buhay. Oh, shout out Okay sa ng mga offer. insurance agents, ha? Yes, Hindi mabuhay namin kayo. minamaliit ang work ninyo. Oo, pero oo. magkaiba ang financial advisor sa Correct. insurance agent. Ha, talagang inaaral yan. Okay. Nagkaroon lang ng nagalit. Hindi kasi investment eh. Di ba may mga insurance with investment? Ang dami Correct. nag-offer sa akin. Mm-mm. Tapos dito nakalagay, don't rush. Oh. You will make a profit. Oh, di ba parang, ibig sabihin, hindi wala akong buwan sa tabak. Minsan kasi napipikon na ako, nakikipagkita ako sa mga insurance agent para lang, sige, maintindihan ko, ako pa yung magbabayad nung kinain na. Oo. Sabi ko, ano ba to? Sana Zoom na lang. O paano kayo naging financial niyan kung naghihirap kayo? Hindi naman tulungan ng mga sarili nyo. Hindi ko get. It's not popping. It's giving, Charo. it's giving hikaos. Oo. Nakakainis. Oo, wag Na kayong parang, ganon. oh, hindi sana mag-meeting na lang tayo sa Zoom. Oo, Pwede kaysa inabalan niyo ako. Hindi yung, siya pa ang namili ng restaurant. Ah. Order daw ako. Ah. Tapos after, huy lambing. Ay, Talaga ba? budol. Oo, siguro nakadalawa na ako na ganyan. Ako naman, go din naman. Pero sabi ko, ito yung mga sinasabi ko na kapag nagbebenta, wag na yung hard sell na, Diyos ko, gusto nyo luma-lifestyle pa na. Correct. Tapos di naman kaya. Kasi hindi ko kinuha. Parang sabi ko, wag na. Pag namatay naman ako, pag ako ang nauna, insurance ko. Ikaw, Mar, sabi, hindi ka na, for sure, hindi ka naman Ninang naman hindi yung ka naman dating ko. papayag na walang kape sa burol ko, di ba? Kaya dapat ang naka-gown ka doon. Yes, marami naman kayo siguro mag-aawag. Hindi naman kayo Sabi ng morbid naman. May lang, hindi pag oras mo naman na, oras mo na. Oo, sa bagay. Pero wag ka magsasalita ng ganito sa show ko Yes, kasi okay, baka sorry, balikan sorry, nila to. Ang huling guest niya. Kayo pala, no? Hayop, wag ganun naman. No, Mars, nakakaloka. born again ako. Nabubuhay ako ulit. Yun ang religion ko, ay sinabi ko na to. Charot. Oo. Ayan. O sige, sa tatlong bagay na ito na na-mention natin, BAG, na wala ngayon, hindi mo nilagay dyan sa bag mo. Ano yung one thing na hindi mawawala sa bag ng isang Ina Evans? Kung kunyari, hindi mo nadala today. Basta yung lagi mo dapat nakadikit sa'yo. Yung ikaw, ako to, dapat nandito sa akin. Condom talaga. Okay, pag-usapan natin. Sorry, natawa ako, pero nagulat ako sa answer. Bakit? Hindi ko kasi alam kung kailan ako. Okay. Sabihin Mamaya kasi, mo, nagpa-park lang ako, tapos yun, nagpa-park. may organic Oh, encounter. yes. Gusto mo? Sa'yo? Wait, ano nangyari na yun sa'yo? Parking attendant, mag-ingat. Oo. Parking. Yes, nangyari na siya. Gusto ko yung mga honest. Oo naman. Wala namang point para magsinungaling. Sa bagay. You're a known advocate naman of HIV and I know Sex positive. sex positive life. Oo. What is a sex positive life for those who do not know? Hindi siya kahihiyan, hindi rin siya badge of honor kung hindi ka hindi ka naman bibigyan ng 100,000 ng gobyerno kung virgin ka pag 30,000. Parang ako Kailan pa-survey, hindi to diba? contest. Wala naman, hindi naman matalino ba agad yung anak nyo kapag after nyo kayong ikasal parang wala siyang, hindi mo get siya magiging benefit talaga bukod sa ego mo lang and sa paniniwala ng simbahan. Pero parang ako, sex is meant to be enjoyed. It's an emotion in motion. It's a pleasurable act. So, bakit siya nagiging tabu? Bakit siya kinakahiya? Bakit ayaw gawin? Gawin nyo lang ng safely. Diba? And you're good. Parang wala naman akong problema. Pero syempre, kung talagang mga minor, next time na kayo mga Mag-aral muna kayo. tapos muna. Oo, diba? mag-aral muna kayo. Nakakatakot kasi for minors eh. Pero ako, sana lang magkaroon tayo ng sex education sa school para mas alam nila, para hindi sila nagiging curious on their own. Correct. Ito po ay nililinaw namin edukasyon na ang ini-encourage namin. Sex education, hindi namin iniikayat ang mga kabataang mag-sex. Oh, kasi sabi ko naman mga nasa tamang edad ha. Oo. Mamaya isipin ng mga 16, ay, hindi ka tayo. Na parang, hindi to applicable sa mga minor. Correct. So, this is for mature people na kasi ibang mature, di ba, parang sobrang nahihiya silang gawin yung yung Correct. sexual activity. Sa Japan, speaking of kakagaling mo lang dyan, nakita mo, na-obserba mo yung society. Alam mo, di ba, tagun-tagu yung mga porno, nila books, tsaka mga material. Pero the society is very respectful towards women at maayos yung kanilang demeanor towards sex. Yes, yes. But it is very prevalent. It's legal. Parang people turn a blind eye to it. They practice it. Hindi sila nahihiya or whatever. May pa nga. May
guilty pa sila, pero respectful yung society. So, what we mean is with proper education and placing it in the right context, situation, at nasa tamang edad, it can be an effective tool para mas maging maayos ang mga Pilipino. Kaysa nga naman, holy-holy tayo, pagkatapos malinis-linisan tayo, mga kabataan natin, 12 pa lang, mga nanay na. Doon ako At tatay. naaawa talaga, Mars. Ang Yung hirap mga nun. unwanted pregnancy, teenage pregnancy, nakakaawa. Kasi lalo na kung ayaw talaga nila. So, I think, syempre, lack of education lagi ang nakikita kong dahilan kung ba't yun nangyayari. So, siguro DepEd. kung meron, Hello. di ba, DepEd ha, kayo dyan Mary Grace Miatos ha. Charot. Sinabi. Diyos ko. That's for another episode. Tatlo na ang episode ni Ina dito. Ang Umikot dami yung matay. sige, park muna natin yan. Thank you for sharing the contents of your bag. Every time Ako naman. nire-reveal namin ang laman ng bag, mas napapalupit kami sa aming mga guests kasi yan daw laman ng bag ang katotohanan sa pagkatao. At Ganun yun? totoo, dyan yung mga ikaw lang ang nakakakita, hindi nakikita ng iba. Kaya nandyan ang katotohanan tungkol sa'yo. Well, except sa airport. Sa airport. Nakikita na nila man. Kaya alam na mga guard sa airport ang Yes. tunay mong pagkatao. Eto na. Ang hawak mo ang beep. Total pinag-usapan natin ang beep card mo. Sikat na sikat Ay, yung ako awit beef na as yan. in karne, Itong big question mo, Miss Ina Evans. Ayan, di ba? Paano ba nangyari yung issue sa'yo sa beep card? Ikwento mo nga yun sa akin. Alam mo, naghihintay na nga ako na mamuna ipatawag ako ng management ng beef ano ba tong nangyayaring to? Bakit ikaw yung tumata yung isang episode to sa Ang Walang Kwentang Podcast, kila Direk, na nag-uusap lang kami, tapos natanong lang, parang naglolo ko kasi si Direk JP Habak, tinanong niya ako na, Ina, nag-college ka ba? Grabe ka naman! Parang, Kung maliiting ka na kung lumagas. makatanong ka, yung parang, mukha ba ako? Hindi Ay, wala edukado. namang, di ba, wala namang, hindi naman sa minamaliit kayo mga nakagra. Parang, ito parang tanga magtanong. Kawawa, mukha ka nung mal... Oo, na parang mukha ba akong alipin Ano sa sagot gigilid? mo? Parang sabi ko, hoy, umabot ako sa thesis writing hindi na ako gumraduate. Tapos? In-explain ko yung thesis ko, nasabi ko, yung thesis ko, automation ng ticketing process ng MRT. Tapos bigla niya ulit akong binara. Sabi niya, so ikaw nag-invento ng big card? Grabe ka. Tapos sabi ko, wala nga, kasi nga, hindi nga ako gumraduate, tsaka hindi beep card yung iniisip namin noon, ibang way, parang chip or something. Tapos, hindi na, habang nagkasalita ako, in-overlap na nila akong dalawa na, palakpakan natin, we are in presence of a legend, an inventor of beep card. Yes, so wala na ako nagawa, parang after that The one who episode. patented the technology. Ganon. Yes. Pagkatapos ng episode, parang lahat ng mga ka-eme, yung mga listener ng Walang Kwentang Podcast, tinawag na akong mother beep card. Nung una, ayoko talaga. Pero, wala na, nagugulat na lang ako, mother beep card. Ay, sabi ko, ano ba yan Ang talagang cool to sila, like, they're everywhere. Doon pala nang galing yun. Kasi Yes. nagtataka ako, doon yung tawag nila sa'yo, Mother Beep, bakit commuter ba si A? Yeah, Lagi para ba siyang nasa bacteria talaga na nandyan. So, dati talaga, kunwari hindi ko talaga siya ina-acknowledge. Oo, pero, so bakit issue yan? Sorry. Hindi Bakit naman siya big deal? naging issue dahil nga malaki yung following kasi may community kasi ang Walang Kwentang Podcast. So, lumaki na. Tapos yung ibang listener sasabihin na, alam mo, pakinggan mo si Ina, siya yung mother beep card namin. So, dumadami sila ng dumadami. Pero yun, inside joke lang talaga siya ng Walang Kwentang Podcast. Tapos, tinanggap ko na din hanggang sa umabot na ako na, sige na, para matahimik na kayo, tatawagin ko na kayong lahat ng mga BBC. Mga baby beep cards. Parang fun. So, Ang ganda. ganun. Tapos one time na nag-Christmas party yung Walang Kwentang Podcast, dumating ako, nagpagawa ako ng dress na gawa sa mga beep card na Nakita ko yun. oo, diba? Nakita ko Pero yun. hindi naman totoong beep card, pinaprint talaga namin. So parang inano ko na lang na if you can't beat them, join them, and then Correct. beat them. Paulit-ikot na nga. It's a cycle. Ang ganda sa beep card, mother beep card, tapos baby beep card. Yung tawag ka na, mga BBC. Ina-unpack namin ang lahat. Unpacker sa mga nanonood. So, sino kung mother packer ako? Ayun ba? Yes! Yung ba sabi sa akin? Pwede. O, Okay. di ba? Ay, Yun na rin yung isipan namin sa'yo. ng mas sweetie. Oo, kasi nga pinasimulan mo ito, Ina Evans. Sila kasalanan nila yan. Wala na akong magawa. Pero eto, yung cancel culture na yan na pinag-uusapan na natin pag may nagpo-post, Oh. tapos medyo abrasive ang dating sa general population, talagang ikaw na ang pagpapiestahan ng mga tao. Hindi ako stranger dyan. At ganun din Yes. si Ina. Isa siya sa mga unang nagpapalakas ng loob ko. Ikaw, si Sasa, Ah. kung sino mang mga kaibigan ko. Bakla, wag mapansin yan. Eme. But was there ever a comment na talagang kahit matibay ka na, nasabi, ay, si Rao,
ano to yung talagang, papatulan ko na to Yes, there was one. Ako hindi talaga ako naapektuhan ng mga cancel na yan kasi parang hindi pa nga tinatawag na cancel culture, kina-cancel na ako. Kamusta naman? Like, parang, Advance ka talaga, ahead of your time. dito ba naman ako? Oo. Okay, kamusta sila, di ba? Mm-mm. Pero may one time na nag-comment na sinabi nila na drug addicts yung parents ko. Tapos parang doon lang talaga ako napapatol talaga ng... What made them say that? Did you show a photo? or what? No, parang hindi nga eh. Parang, I don't know kung saan galing, pero kasi parang inaakusahan ako dati na ako daw yung parang nagbebenta ng party drugs. Kasi maglagi akong gumigimik Oo. and everything na, Ako ngayon galit na kung alam niyo lang yung mga Oo. pinagdadaanan namin magkakaibigan. And sabi ko, isang ibang level na yung, kasi nung lalo na ng panahon yun, napaka-scary masabihan ka ng ganun dahil alam mo naman na konting kibot ilalagay ka sa listahan, something like that. So, pinatulan ko talaga na parang taga saan ka, ganyan-ganyan. And kindeer ko, nag-status ako. Kasi di ba, parang bukod sa hindi naman nadamay yung magulang ko sa narrative, that's completely untrue. Kasi ako parang magdadakdak kayo dyan, go lang ako ng go kasi alam ko naman yung sarili ko. Eh hindi kasi totoo, tsaka harmful talaga yon and hindi talaga dapat damay yung parents ko. So, how do you take care of yourself pag may mga ganyang kontrobersya, medyo mabigat, tas personal na? Yeah, kapag maganito, pinapatula ko talaga. Like, gagawa ko ng isang buong content. Okay. Para lang meron akong reference lagi pag binalik. Ito yan, Para may sinesend na lang akong Lumalaban link. ka. Lagi, I mean, 'di ba? Parang kasi kapag ang isang kasinungalingan kapag yan paulit-ulit sinabi at walang nagko-correct, nagiging totoo 'yan. Correct. Diba? Sa So, impression ng mga tao. Yes, Oo. kaya kailangan you stand your ground, magpakita ka ng mga resibo, patunayan mo lalo na kung harmful talaga. I mean, marami namang ibang mga kasinungalingan kung ano-ano ako nababasa sa Reddit. Ako deadma, yaman totoo pa, kebs. Pero kung yung iba na kasinungalingan na alam ko magiging harmful sa akin, na talagang, wait, parang may legalities na to or talagang mababother ako kapag yun yung mga pinapatulan ko talaga. Ang isa that I always get, ayan, nagpapaka-relevant na naman. Ay. But at tingin ko, anong masama doon? Yun ang tanong ko. Kasi magkaiba naman po ang relevant sa important. Yung mga pinag-uusapan namin ay tingin naming mahalaga at hindi kami nag-goal na pansinin nyo lang kami because of what we said. Please look at what was said, hindi yung taong nagsalita. And kadalasan ng mga sinasabi mo ay yung parang pag nabasa ko, naano ako, alam mo tama to si Ina ha. Minsan parang yung may pagka-sage, may pagka-philosopher na si ate. Ikaw ba talaga nagsulat nito? Kagaya nito, if you wouldn't trust their advice, don't trust their criticism. May hugot ka dito, te. Paliwanag mo ito bago tayo magtapos. Oo. Kasi parang sa work natin talaga, Mars, 'di ba? Napakadaming tao yung ang dami nilang chika and ang daming pero wala naman silang tinutulong sa totoong buhay. Yeah. Parang ang dami dahil porket na una, mas successful, madaming talak. Tapos parang ako, ayoko na i-consume yung sandamakmak na advice kung hindi naman ako nagtitiwala or wala naman kayong natutulong sa growth. Kasi parang sa akin, more than advice, dapat nagbibigay din kayo ng area of opportunity for me to kung paano ma-achieve. Yung iba kasi parang nagmamagaling lang na parang, ay nako, yung magsalita talaga. May mga ganon. So parang ako, para hindi ka na din, minsan kasi kapag sobrang daming kang naririnig na tao sa paligid mo, minsan di mo na mahanap yung sarili mong boses Yes. So parang ako, pinipili ko na lang talaga yung mga criticism na iti-take ko. At saka meron kasi minsan mga nagmamagaling dahil nauna. Parang, kaya nauna lang kayo, pwede kayo magaling ha. Correct. Naunahan lang, nagkaroon lang kayo ng mas malaking opportunity, nagkaroon kayo mga kaibigang gobyerno, ng mga close na director, pero hindi kayo mahuhusay. Correct. Hindi kayo matatalino. So, huwag kayong magmamatalino sa akin masyado. Nasa tamang lugar lang kayo at kilala nyo ang mga tamang tao. Kasi, so parang ako, dead mo. So parang di ko na lang inaano. So ayoko lang malunod sa mga sabi-sabi ng mga tao na yung may mga lang, anong tawag sa ganyan? Anong term yun? Yung nagpa-power play. Di ba? Maraming ganyan sa atin. Self-aggrandizement. Yung, me, look at me. Tapos mali-mali nung pagkasabi, ano daw?
Kahit hindi na totoo. Oo, Alam yung mong charutan mga, lang. yung mga, okay, sige, irerespeto ko yung nauna kayo sa industriya, mas matanda kayo sa akin, mas marami kayong experience, pero parang nakulangan pa rin sa wisdom eh. Marami kayong pinabunot charot. Oo, so piliin lang natin siguro kung kanino tayo papa-impluwensya. Kasi the 5 people you hang out with, the 5 people you listen to and constantly connect with, yan ang magiging ikaw eventually. So kung puro basura yung nasa paligid mo, huwag ka magtaka kung basura rin ang laman ng utak mo. Oo. So parang kailangan talaga naniniwala ka more than anything sa sarili mo. Correct. Bago sa mga sinasabi Hindi yung nila. selfish, no? Hindi, kasi Oo. sabi nga, di ba, ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Tama. Wala kang Sabi ni- maka-form ng opinion. Sino ba nagsabi nun? Rizal? Basta. Oo. Si Rizal! Si Rizal, Or, oo. Bini na nga lang, Si Bini Si Joanna. Maloy ang Si nagsabi. Maloy na lang pala ang Okay. nagsabi. Oo. Anyway, alam mo, marami pa tayong gustong mapag-usapan pero sadly, lahat ng episode ay kailangan magtapos. Pero I wanna leave it at this napakagandang question kasi alam ko hindi to laging natatanong sa'yo. Ina, okay. Kung Okay, meron ka pang pangarap para sa, hindi lang sa community mo, para sa Pilipinas na siguro, Grabe naman, ang oo. laking pangarap naman yan. ang laking pangarap para sa bansa natin, anong maiko-contribute, maaambag ng isang Ina Evans at yung iba mo pang nasa bilog mo para igawing totoo itong pangarap na ito? Well, syempre, yung pangarap ko sa bansa natin is to end corruption talaga kasi yun talaga yung punot dulo ng lahat ng problema natin. And ang makakontribute ko, gawin, kagaya nung sinabi ni Attorney Lenny na kung ano yung space na meron ka, yun yung i-maximize mong unahin to try to make a difference, try to make a change. Kaya ako, kunwari, kapag may namimit akong tao or meron akong yung circle ko, gusto kong malinaw at alam nila kung where I stand in politics, in drugs, in sex. Yung mga pinaniniwala ko sa buhay, importante na alam nila kasi para kung may disalignment at alam kong mali, pwede magkaroon ng healthier discussion. Kasi parang from there, we learn from each other and then magiging ripple effect siya na pwede niya rin gawin yun sa circle niya hanggang sa lumaki na lumaki. Tapos magbenta na kami ng mga Kojic soap. Charot. Networking pala. So, gano'n. Yun yung Okay. ano ko. Parang kung ano yung stage na meron ako, kung ano yung kwarto na meron, kung sino man yung asama ko, lagi akong open for discussion. Kasi ako fan nung parang Bumigay-keep. hindi, tsaka nagmamagaling. Yung minsan Oo. kasi sa sobrang gusto mo maging tama, nakakalimutan mo na maging mabait. So ayaw na nilang matuto. True. O hindi ka di ba na minsan, nakikinig. oo. Oo. So ako, minsan laging ginagawa ko yung bite-size pieces, lalo na yung mga, actually sa Japan, minamit ako na super diehard, siya ni Duterte. And ang ayos ng usapan namin talaga. Ang ganda, diba? Ang ganda. Kasi parang inaano niya na, di ka na naawa. But kasi matanda na siya. All those usual spiel nila. And then, in-explain ko na ang ginawa ko is parang nirelate ko sa kanya mismo. Na kasi this is what he did. Like, may mga namamatay ng walang due process. What if kapatid mo? And then, napapaisip siya. It gets you thinking. So, parang ako, You brought it closer to oo. home. And let's always keep the conversation going in a manner na we learn from each other. Hindi yung tama ako lagi. Kasi Correct. tao lang tayo eh. May mali ka rin, may sablay ka din. Pero ang malaga, natututo tayo sa isa't isa. And wag na tayo mangarap muna ng isang buong Pilipinas nga, di ba? Start with ourselves muna. Yung isa-isa mo ng circle hanggang sa lumaki. Kasi ang goal mo talaga yung isang malaki na, ay naku, tatakbo ko ng kada moment na pwedeng mag-rally, irarally ko agad to. Medyo mahirap, nakaka-exhaust. Oo. Bago tayo tumalon sa malalaking mga hakbang, simula muna tayo dun sa bilog natin, sa space natin. So, Pag may kamatch ako, Mars, na Tinder, like, ang tanong ko agad, parang, sinong binoto mo? kailangan Unmatched. kailangan politically aligned din kayo. Or minsan, pag nasa di ba, nagmi-meet na yun, parang, Oo. Ang pangit ma-inlove kasi sa hindi parehas kayo ng Oo, kailangan magkaintindihan kami ng mga pinaniniwalaan namin sa buhay. Alright. So guys, Ina Evans taking up space and fostering good conversations na may yield na productive para sa lahat ng Baklang Kanal and Yes. everyone. Alright, that's a wrap. ba yun? Unlockers. Ano na pagkakasabi mo? At least that's what it resonated to me. Magaling talaga ang Mars ko, parang chat GPT, no? Talaga, automatic yan natatranslate Actually, lang. ako pala talaga yung nasa loob. Thank you, Mars! Ina Evans, ladies and gentlemen! Thank you!
Ayan. Unpackers. Ayan mga unpackers, dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, maraming salamat Mars. Thank you for saying yes. Dito po sa ating palabas, ang ini-aim natin ay makausap ang mga interesanting tao na may kanya-kanyang mga pananaw sa buhay. Kaya ang mga kagaya ni Ina Evans ang makakasalamuhan natin. Once again, this is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate with Ina Evans, and we hope you unpack something new today. Kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. At on the next Saturday, unpack natin lahat yan dito sa Balagbagan! Bye guys!